Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Book of Amos. Book of Amos. So last week po, nagkaroon po tayo ng introductory message patungkol po sa Book of Amos. And then nakita po natin last week na ang pinakatema po ng Book of Amos, ito po ay kung paano si Jehovah ay ihuhusgahan or i-judge ang bansang Israel. Referring po ito sa Northern Kingdom, yung 10 tribes po na lumiwalay. I-judge ang Israel dahil po sa kanilang mga kasalanan. At ang Book of Amos po, tulad ng nabanggit ko po, ito po yung compilation ng mga preaching or oracles na binanggit po ng Diyos para na nireveal ng Diyos kay Amos at pinreach ni Amos at hindi lamang nito verbally ipinangaral, not only he's an oral prophet, he also wrote yung pong mga preaching po niya, yung pong mga oracles po niya. At alam natin na meron pong 4 na bahagi ang Book of Amos. Doon po sa study notes ninyo, dinagay ko po doon yung outline ng Book of Amos. Yung chapter 1 and 2, ito po yung nagpapatungkol sa judgment ng Panginoon laban po sa mga bansa. Tandaan po natin, ang ating pong Panginoon hindi lamang po Diyos ng simbahan, hindi lamang po sa Diyos ng bansang Israel. Ang bawat bansa po ay nasa ilalim po ng pamumuno ng ating Panginoon. Brother RJ, kahit yung North Korea, kahit ba yung bansang Iran, kahit ba ang bansang United States, kahit ba ang bansang Pilipinas nasa ilalim ng Panginoon? Yes po. At anumang gagawin ng bansa or entity na laban sa Diyos, ay ito po ay magre-resulta ng judgment po ng Panginoon. At yun po makikita natin sa chapter 1 and 2, yung po mga judgment ng Diyos sa bawat bansa. Pangalawa po ang bahagi ng Book of Amos ay chapter 3 to 6. Dito po, minagnify na ng Diyos ang kanyang judgment sa Northern Kingdom, sa bansang Israel. From chapter 3, 4, 5, and 6, dito po ibinuhos ng Panginoon paano pinakita kung ano ang mga kasalanan ng Northern Kingdom, ano yung kasalanan nila socially, ano yung kasalanan nila economically, ano yung kasalanan nila religiously, ano yung kasalanan nila spiritually. Samot-sari pong kasalanan ng nireveal ng Panginoon in these 4 chapters. At dahil sa kanilang kasalanan, husgahan din po sila ng Panginoon. From chapter 7 hanggang chapter 9 verse 10, ito po yung ikatlong bahagi ng Book of Amos kung saan nagpakita po ng 5 visions si Jehovah kay Amos, na ito pong 5 visions na ito ay nagpapatungkol pa rin sa judgment ng Panginoon sa Israel. 5 visions of judgment. At panghuling bahagi ng Book of Amos, sa huling 5 verses ng chapter 9, huling bahagi ng Amos, chapter 9, verse 11 to 15, tinapos ni Amos ang kanyang prophecy, ang kanyang libro, sa pamamagitan ng isang positive. Imagine ninyo, from chapter 1 hanggang chapter 8, hanggang unang bahagi ng chapter 9, verse 1 to 10, puro negative po, puro judgment, sin. Pero yung huling bahagi ng chapter 9, verse 11 to 15, ito po yung pangako ng pagre-restore ng Diyos sa bansang Israel. At ito ay mangyayari po pagdating po ng Millennium Kingdom. At yun po yung outline. Now, ngayong gabi po, pag-aaralan po natin yung unang 2 verses. Babasahin ko po yung Amos chapter 1, verse 1 and 2. Sundan niyo ako sa inyong pong mga Biblia. Amos chapter 1, verse 1 and 2. The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. And he said, the Lord will roar from Zion and utter his voice from Jerusalem, and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of the Carmel shall wither. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon muli dahil meron po kaming kalayaan at pribilehiyo po Panginoon na mag-aral po ng inyong pong salita sa gabing ito. We pray, Ama, na tulungan niyo po kami sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. We pray na maunawaan namin ang inyong pong salita. I pray, Panginoon, na makita namin kung paano po kayo napaka-matuwid, banal at makatarungang Diyos, kung saan kayo, Panginoon, ay nagbubuhos at magbubuhos ng patuloy na husgado, hindi lamang
sa bansang Israel, kundi Panginoon sa bawat bansa, bawat na nation na salungat Panginoon sa inyo pong kalooban. Salamat Ama sa Book of Amos na ipinakita ninyo Ama kung sino po kayo, kung gaano po kayong banal at makatarong ng Diyos. Pinupuri namin kayo at sinasamba sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, dun po sa previous po ninyong study notes last week, kung nasagutan ninyo yung mga review question or preparation question, which is very easy, hindi ganun kahirap, makikita po ninyo kung ano po yung structure ng verse 1 and 2. Makikita po ninyo kung base po dun sa mga tanong na iniwan ko po last study notes, makikita ninyo kung ano po ang verse 1 and 2. Basically, ang verse 1 and 2, ito po yung introduction. Ito po yung superscription ng Book of Amos. Kung saan, una, makikita natin yung salitang the words of Amos. Doon po sa katagang the words of Amos, makikita natin sino yung author. Sino yung manunulat po nito? Hindi po tayo manghuhula kung sino ang nagsulat po nito. Si Amos po. At alam natin, last Wednesday, napag-aralan natin ano po yung background ni Amos. Hindi siya kilalang propeta, katulad ni Isaiah. Hindi siya tanyag na propeta na nangangaral doon sa palasyo, katulad ni Daniel at Isaiah. Siya po ay isang ordinaryong magsasaka lamang, mag-ordinaryong nag-aalaga ng tupa, pero tinawag siya ng Panginoon upang padala doon sa Northern Kingdom. Just imagine, normal na empleyadong Pilipino ka lamang at tatawagin ka ng Panginoon, pumunta ka sa Malacanang at mangaral ka doon ng salita ko. Ganun po ang setup po ni book ni Amos po noon. Panginoon, gusto mo ko pumunta kay Jeroboam II? Hindi mo ba alam kung gaano makapangyarihan siya? So, yun po si Amos. Ito din pong praise na the word of Amos, the words of Amos, ipinapakita po dito kung paano yung prophetic authority ay inilagay kay Amos. Kung paano yung salita ng Diyos ay ipinataw kay Amos at anumang babanggitin ni Amos dahil sa authority na ibinigay ng Diyos sa kanya, yun po ay authoritative at dapat pakinggan ng mga tao. The words of Amos. Hindi lamang po doon, makikita niyo po sa verse number 1, dinescribe po ni Amos ang kanyang sarili as a herdman of Tekoa. Who was among the herdmen of Tekoa? Kabilang ako sa mga herdman, sa mga pastol ng lugar ng Tekoa. At doon po sa inyong map, sa page 3 ng inyong study notes, makikita po ninyo sa gitnang bahagi ng Judah na doon po yung Tekoa. Ang Tekoa po, kung saan nakatira si Amos, wala po yun sa Northern Kingdom. Ibig sabihin, dayuhan si Amos sa bayan ng Northern Kingdom. Imagine ninyo, tawagin ka ng Panginoon na, Brother RJ, tinatawag kita upang mangaral sa China. I-preach mo ang kasalanan, mag-preach ka laban sa kasalanan ng dayuhang bansa. At ganun po si Amos. Hindi po siya nangaral sa kanyang mga kababayan na Southerner. Siya po ay umakyat po, pumunta sa Northern Kingdom at nangaral siya sa ibang bayan. So kung mapapansin nyo, si Amos ay taga Judah, which is Tekoa, pero nangaral siya sa Israel. At hindi lamang doon, makikita natin, going back sa Amos 7, Amos chapter 7 verse 14, ano yung background ni Amos? Binanggit niya sa verse 1, chapter 1 verse 1, na siya ay herdman of Tekoa, pero dito sa chapter 7, verse 14 to 15, then answered Amos and said to Amaziah, siya po yung false priest na nag-akusa sa kanya, I was no prophet, neither was I a prophet's son, but I was a herdman and a gatherer of sycamore fruit. And the Lord took me as I followed the flock, and the Lord said unto me, Go prophesy unto my people Israel. So, ganun po yung background. Wala siyang kilalang background, pero siya ay tinawag ng Panginoon upang mangaral in behalf of Jehovah. So, dito sa verse number 1, nakita natin the words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa. Pagkatapos po noon, nakita yung praise na which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah. So gusto ko pong pansinin ninyo, which he saw concerning Israel. Dun po sa praise na which he saw, makikita po natin ano ang pamamaraan ng Diyos
Paano ni-reveal ng Diyos ang mensahe niya kay Amos? Any idea paano na-receive ni Amos? Sa ating pong panahon, paano natin na-receive ang Word of God? Through the written Word of God. Pero kay Amos, paano niya na-receive ang revealed Word ng Panginoon? Through vision. Nakita niya, which he saw. So meron talagang literal na vision nakita si Amos. At hindi lamang doon, sino yung subject, sino yung object kung saan patungkol yung vision na na-receive ni Amos concerning Israel. So we know na ang primary object ng Book of Amos ay ang Northern Kingdom, ang Israel. Yes, binanggit dito ang Judah, yung anim na Gentile nation, pero primarily, ito po ay patungkol sa Northern Kingdom. And last Wednesday, I hope na alala po ninyo, ano ang meron sa Northern Kingdom nung panahon po na ito. Nakita natin na meron silang Paul's worship place, meron silang Paul's priesthood, at meron silang magandang ekonomiya, which we're going to see later on. Ganun po ang Israel. Pero gusto kong pansinin ninyo, yung revelation ay nireveal ni Jehovah sa kanila kay Amos na ang primary audience ay ang Northern Kingdom, ang bansang Israel, ang 10 tribes ng Israel. At hindi lamang doon, kailan na-receive ni Amos to? Makapapansin niyo po sa superscription ni Amos ng verse 1, which is so concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah. Nung mga panahon na nagahari si King Uzziah sa Southern Kingdom or sa Judah. Now, sino tong si Uzziah? Now, in terms ng historical anchoring, ibig sabihin, kailan natanggap ni Amos ang visions concerning Israel nung si Uzziah ay nagahari sa Judah. At mapapansin natin, you don't need to go there sa 2 Chronicles 26, pero mapapansin nyo po sa 2 Chronicles 26, pwede nyo itong basahin sa inyong mga bahay, kung ano ang kaharian ng Judah nung time na ni Amos. Una, meron silang military success. Sa 2 Chronicles 26 verse 6 to 7, tinalo po ni King Uzziah yung pong mga Philistines, yung mga Arabs at mga Meunites. Hindi lamang doon, nung time ni Uzziah, nagkaroon siya ng territorial expansion. Yung Southern Kingdom ay lumaki ang kanilang territory. Pinatibay ni King Uzziah yung border ng Judah at yung kanyang influence. Makikita niyo din yan sa 2 Chronicles 26. Hindi lamang doon, pagkatapos niyang matalo yung mga Philistine, yung mga Arabs, yung mga Meunites, pagkatapos niyang expand yung kanyang land territory, pinortified niya yung kanyang territory. Ibig sabihin, binakudan niya. In order na matibay yung defense, nagkaroon po ng mga towers sa Jerusalem, nagkaroon din po ng mga fortified cities. Yun po ay mababasa nyo sa 2 Chronicles 26. At in terms ng agriculture, nag-develop si King Uzziah ng farming, yung mga cistern at yung mga vineyards. In terms ng military innovation during the time of Uzziah, in-equip niya yung mga army niya, yung mga sundalo niya ng mga advanced weaponry. Makikita niyo din yan sa 2 Chronicles 26. So in terms ng ekonomiya, in terms ng kapangyarihan, in terms ng kalakasan, nung mga araw na nireveal ng Diyos ang mensahe niya kay Amos, ang Southern Kingdom ay napakalakas, napaka-maka-impluensya, napaka-makapangyarihan dahil si King Uzziah ay nagsimula pong matuwid. Nagkaroon siya ng matuwid na lakad sa umpisa ng kanyang pamumuno sa Southern Kingdom. Pero kung titingnan niyo po ang buhay po ni King Uzziah, nung siya'y nagahari sa Southern Kingdom, dahil sa kanyang success, dahil sa kanyang victory, pumasok po yung pride kay King Uzziah. At ang nangyari po doon, you don't need to go there, pero sa 2 Chronicles 26, binanggit ni Ezra doon na dahil sa kanyang mga success, pumasok ang pagmamataas sa kanya to the point na pumasok si King Uzziah sa templo upang mag-burn ng incense sa altar. Ang tanong, Brother RJ, anong problema doon? Hari naman siya. Pinuno naman siya. Anong problema kung gusto niya na mag-alay ng insenso sa Panginoon? Anong problema doon? Hindi po siya pwede. Dahil ang pwede lamang po ay ang mga priest, ang mga pare. At yun po ay violation ng
secular government at pamumuno ng hari sa pamumuno po ng templo. So talagang merong division ang templo at ang kingdom nung panahon po na yon. Pangalawa, hindi lamang siya, yes, nagkaroon siya ng pagpasok dun sa altar, at dahil dun sa kanyang pakikialam sa gawain sa templo, siya po ay pinarusahan ng Diyos ng leprosy hanggang siya ay mamatay. So siya ay pinarusahan ng Diyos ng ketong. At ang nangyari po doon, dahil sa batas ng Leviticus, kailangang ihiwalay ang mga may ketong hanggang namatay po si King Uzziah na siya po ay excluded sa society ng Southern Kingdom. Yun po yung historical background sa Judah nung mga panahon po ni Amos. Ang tanong, Brother RJ, yan yung sa Southern Kingdom, kumusta naman sa Northern Kingdom? Mapapansin nyo, dun sa superscription ni Amos, concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. So hindi lamang nagkaroon si Amos ng historical anchoring na itong visions na ito, nangyari ito nung si King Uzziah ang nagahari, at hindi lang noon, during the time na nagahari din si Jeroboam II. Yung pong si Jeroboam dyan sa Northern Kingdom, meron pong Jeroboam I, yung unang hari ng Northern Kingdom. Ito po ay yung ika-13 hari, Jeroboam II, the son of Joash. Now, ano ang kalalagayan ng Northern Kingdom nung panahon po na ito? Go over in 2 Kings. So tingnan natin po ito. 2 Kings chapter 14. 2 Kings. So ang nagsulat po ng 2 Kings ay si Jeremiah, at binibigyan niya po dito ng diin kung ano ang pamumuno, ano ang pamahalaan ni Jeroboam II. Now in 2 Kings 14, basahin po natin ng sabay-sabay yung verse number 23. 2 Kings 14:23. Ready? Read. In the 15th year of Amaziah, the son of Joash, king of Judah, Jeroboam the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria, and reigned 41 years. So according kay Jeremiah, si Jeroboam ay naghari sa Samaria, sa Northern Kingdom, at ang naging capital ng kaharian ng Northern Kingdom during the time of Jeroboam II ay sa Samaria. So, balikan natin po yung map ninyo. Hindi pala po nakalagay dito. Pero yung Samaria po, ito po ay nasa bandang taas ng Bethel or Ekron. Nasa baba po ng Mount Carmel. Yun po yung Samaria. Doon ang capital ng kaharian po ni Jeroboam II. At mapapansin natin sa verse 23 ng 2 Kings 14, 41 years po siyang namuno. Yung termino po ni King Jeroboam ay napakatagal, na umabot ng 41 years. At nung panahon po na yon, ang mga nagawa po ni Jeroboam II ay una, nagkaroon po siya ng territorial expansion at restoration, kung saan ni-restore po ni Jeroboam II yung border ng kanya pong kaharian. Dahil tandaan po natin, nung time na yon, marami pong kaaway na bansa ang Israel. Minsan nasasakop sila, minsan nawawala sa kanila yung lupain. Pero nung time po ni Jeroboam II, na-restore po niya. Mapapansin nyo sa verse 25 ng 2 Kings 14, He restored the coast of Israel from the entering of Hamath unto the sea of the plain, according to the word of the Lord God of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, which was of Gath-hepher. So mapapansin nyo, nagkaroon ng restoration ng mga territory. Hindi lamang doon, sa verse 28, tingnan nyo po, nagkaroon ng military success, kung saan na-recover din ni Jeroboam II yung Damascus at yung Hamath. Verse 28, Now the rest of the acts of Jeroboam and all that he did, and his might, how he warred, and how he recovered Damascus and Hamath, which belonged to Judah for Israel, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel? So nagkaroon ng military success. At doon, itong mga event na ito, inalaw po ng Diyos na kahit po si Jeroboam II ay isang apostate king, napakasama po niyang hari, inalaw po ng Diyos
na magkaroon siya ng mga victories kasi nakita po niya yung severe affliction ng mga Israelites. Makikita niyo po yan sa verse 26 and 27. Tingnan niyo po sa 2 Kings 14, "For the Lord saw the affliction of Israel, that it was very bitter, for there was not any shut up, nor any left, nor any helper for Israel. And the Lord said not that He would blot out the name of Israel from under the heaven, but He saved them by the hand of Jeroboam, the son of Joash." So kahit napakasamang hari si Jeroboam II, na doon po pa rin yung mercy ng Panginoon sa mga Israelites. So we see that in 2 Kings 14, verse 26 and 27. Now, gusto ko pong i-highlight, kasi related po ito sa book of Amos, na during the time of Jeroboam II ay napakayaman, napaka-impluensya, at napakatanyag po, napakataas po ng economic power ng Northern Kingdom during the time of Jeroboam II. Go over in Amos chapter 3, tingnan natin po ang mga ebidensya na nagpapakita na ang paghahari ni Jeroboam II ay merong economic prosperity. In Amos chapter 3, verse 15, Amos chapter 3, verse 15, Amos 3:15, "And I will smite the winter house with the summer house, and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, saith the Lord." Anong klaseng mga bahay ang meron sa Northern Kingdom during Jeroboam II? Meron silang tahanan na pang-winter, meron din silang tahanan na pang-summer. At hindi lamang doon, ano ang material na gamit nila sa kanilang mga tahanan? Ito ba ay normal na mga brick lang? Mga brickstone? Hindi po. Gawa sa ivory. Napaka-precious na material po doon. At tinawag ni Amos na great houses. Great houses po ang mga tahanan during the time of Jeroboam II. Hindi lamang doon, go over in Amos chapter 6, verse 4 to 6. Amos chapter 6, verse 4 to 6. So tinitingnan natin, ano ang mga fruit na mayroong economic prosperity ang Northern Kingdom during the time Jeroboam II. Hindi lamang merong mga great houses sila, dito po sa Amos 6, verse 46, "That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall, that chant to the sound of the viol, and invent to themselves the instrument of music like David, that drink wine in bowls, and anoint themselves with the cheap ointment, but they are not grieved for the affliction of Joseph." So imagine ninyo, laging buffet ang kainin nila, at habang kumakain sila ng hapunan or ng pagkain nila, hindi lang sila merong musical entertainment na meron sila. Just imagine that, na sa ating panahon, ang mga tao ngayon habang kumakain ng hapunan, nanonood ng television, sila merong tumutugtog na musical instrument. Just imagine that, meron kang i-hire na banda tuwing hapunan mo. Ganun po kayayaman ang mga tao po sa Northern Kingdom. Pero gusto kong pansinin ninyo na kahit gayong mayayaman ang ilan sa mga Northerners, meron pong may hirap na mga tao sa Northern Kingdom. Sounds familiar ba sa ating bayan? Na maraming tao na kung ano ang tahanan nila, kung ano ang lifestyle nila, ano yung pamumuhay nila, talagang napakatanyag at napakataas. Talagang luxurious. Pero kung wala silang compassion, wala silang greed sa affliction ng normal na tao. At ganun po ang naging kasalanan ng mga Northerners po doon. At makikita natin sa Book of Amos kung paano nirebuke ng Panginoon ang mga Northerners dahil sa kanilang luxurious lifestyle. Talagang luxurious po. Just imagine ikaw ay isang politiko. Ikaw ay nakatira sa isang mansyon, pero yung mga taong pinamumunuan mo ay walang makain sa pang-araw-araw. Just imagine that. Na ang Panginoon ba, hindi ba nakikita ng Diyos yung ganong kalalagayan ng bansa? According sa Book of Amos, nakikita ng Diyos yun.
At ganun hinighlight ni Jehovah through the book of Amos, kung itong northerners, meron silang luxurious lifestyle na to the point na hindi nila kinakaawaan yung mga kababayan nila at ginudge sila ng Panginoon, how much more ang mga bayan sa ating panahon. So, we can see that sa book of Amos. So, during the time of Jeroboam II, dahil merong territorial expansion, dahil nananalo sila sa gera, dahil makapangyarihan ang bayan niya, kasabay po noon yung economic prosperity. So, I want you na alalahanin ito, during the time of Amos, mayaman at makapangyarihan ang Judah during the time of Uzziah. Mayaman at makapangyarihan ang Northern Kingdom. Ganun po ang setup po dito ng Book of Amos. Pero kahit ganun po, tingnan niyo po ang 2 Kings 14:24. 2 Kings 14. Balikan natin po yung account po ni Jeremiah. In 2 Kings 14:24, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 2 Kings chapter 14, verse 24. Nandiyan na po kayo? Basahin natin. Ready? Read. And he did that which was evil in the sight of the Lord. He departed not from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin. So napansin niyo po doon, kahit tanyag at makapangyarihan at successful si Jeroboam II, according kay Jeremiah, hindi niya tinalikuran yung kasalanan ng kanyang ninuno na si Jeroboam I, who made Israel to sin. So gusto ko pong pansinin niyo dito na yung hari po ng Northern Kingdom, siya ang nagdala sa buong bayan sa pagkakasala sa Diyos. At meron pong principle po dito. Bawat leader, leader ka man ng pamilya, leader ka man ng tahanan, leader ka man ng bayan, meron kang capability or posibilidad na ikaw ang magdadala patungo sa kasalanan sa pinamumunuan mo. At ganun ang ginawa ni Jeroboam II. Siya ang nagdala sa mga northerners upang labagin ang batas ng Panginoon. He made Israel to sin. So yan po yung historical background na makikita natin sa verse 1 ng chapter 1. So yung vision na ni Jehovah concerning Israel, na-receive ni Amos to nung time ni Uzziah at time ni Jeroboam II. At hindi lamang doon, nagdagdag pa ng chronological marker si Amos. So nagdagdag pa siya para eksakto talaga. Kailan binigay ng Panginoon yung vision niya? 2 years before the earthquake. So ano tong earthquake na ito? Ito po ay literal na earthquake. Hindi po ito figure of speech. During the mid-8th century po ng Israel, meron pong naging major earthquake na nangyari po during the time of Uzziah and Jeroboam II. Sabi dito ni Amos, 2 years bago yung earthquake, binigay sa akin ng Panginoon ang message niya. So, bigyan ko po kayo ng question. Do you think yung Book of Amos ay nasulat how many years after ni-reveal ng Panginoon? Sa tingin niyo, kung ako si Amos, itong mga compilation na ito, binigay ng Diyos ang message sa akin 2 years bago lumindol, bago nagkaroon ng major earthquake. So dito mapapansin niyo po dun sa chronological marker na nakalipas na yung earthquake bago sinulat ni Amos ang Book of Amos. Napansin niyo po? Kasi binabalik ang tanaw ni Amos, binigyan ako ng Diyos ng vision 2 years bago nagkaroon ng earthquake. Of course, paano nalaman ni Amos na nagkaroon ng earthquake kung hindi pa nangyayari yon? So, naunawaan po ninyo. So, talagang yung vision ay binigay ng Diyos sa kanya 2 years before, saka lang niya ito sinulat after 2 years or more. So, merong tayong makukuhang timeline details sa verse number 1. So, ito pong earthquake na ito po ay kilalang event ng mid-8th century. Parang sa Pilipinas. Alam niyo ba yung 1991 earthquake? So, lahat siguro ng Pilipino na hindi millennial, alam nyo, 1991 earthquake, kilala po yun. At parang ganun din po. Sabi ni Amos,
na yung vision na tinanggap ko sa Panginoon 2 years before the earthquake. Kaya, so yun po yung timeline. So that's verse number 1. At yun po yung superscription. Ibig sabihin, parang inihahanda ni Amos yung kanyang audience na malaman ano yung historical background ng kanyang prophecy. Bilang mga mananampalataya in our time, trabaho po natin na alamin po ang historical background ng bawat text. Hindi po tayo manghuhula na parang, itong verse na to, ano kayang meaning nito para sa akin? Ano kayang magandang, ano kaya ang meaning nito para sa akin? At hindi po ganoon ang pamamaraan ng pag-aaral ng Scripture. Kailangan nating malaman ano yung background, ano yung nangyayari, ano yung economic setup, ano yung political setup, ano yung religious setup ng bawat verses. At gladly, meron tayong superscription ni Amos, kaya hindi po tayo manghuhula. So, verse 1, nakita natin yung background. Now, sa verse number 2, ito naman yung thematic introduction. So, binibigyan ng introduction ni Amos kung ano ang laman ng kanyang libro. Parang dito, binibigyan na ng, hindi pa man nagpipreach si Amos, binigyan niya na ng detalye or summary, ano yung kanyang mga babanggitin. Binanggit po ng verse number 2, and he said, and Amos said, the Lord will roar from Zion and utter his voice from Jerusalem, and the habitation of the shepherd shall mourn, and the top of Carmel shall wither. So dun po sa inyong study notes last week, meron po kayong makikita, meron akong tanong, ano yung dalawang actions na ginawa ni Jehovah dito? Sa verse number 2, ano yung dalawang actions? Ano yung dalawang verb na mapapansin niyo po? The Lord will roar, and the Lord will utter His voice. So yun yung dalawang action niya. At ano yung naging dalawang result ng kanyang dalawang action? Mapapansin nyo, the habitation of the shepherd shall mourn, at pangalawa, the top of Carmel shall wither. So hindi mahirap maunawaan yung verse number 2. So ang tanong, Brother RJ, anong mga ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ng thematic introduction ni Amos? Yung pong katagang, the Lord will roar from Zion, imagine ninyo na merong isang prey, isa kang tupa. Halimbawa, ikaw yung isang tupa, anong mararamdaman mo pag nakasalubong mo ang isang leon? Na, ang tawag nun sa Tagalog, yung roar, umatungal sa'yo. Yung kayang pag-atungal, yung pag-roar, anong pinapakitang message nito? Lalapit ka ba sa leon? Kung halimbawa, ikaw yung tao, naglalakad ka sa jungle, nakita mo yung leon, nag-roar sa'yo. Ipepet mo ba siya? Lalapit ka ba sa kanya? Ay, napaka-cute naman ng lion na ito. Hindi po. Ano ang pinapakita ng roaring? Merong danger at merong pagsalakay yung leon na yun sa akin. At yun po ang ini-introduce dito ni Amos, the Lord will roar. Mapapansin niyo po sa chapter 3, dinevelop po niya yung tema na ito sa chapter 3 verse 8. Tingnan niyo po. Chapter 3 verse number 8. Amos 3:8, the lion had roared, who will not fear? The Lord had spoken, who can but prophesy? So mapapansin niyo po, yung pong mga katagang the Lord will roar, ito po yung judicial announcement ng Diyos. Parang leon ng Diyos at ang bayan ng Israel ay isang tupa na nadyan na yung leon at nadyan na ang pagsalakay ng Diyos, ang musgado ng Panginoon, ang pagparusa ng Panginoon sa object po niya concerning Israel. Remember? Concerning Israel. The Lord will roar from Zion. At hindi lamang po dito, yung pong katagang ito po ay simbolo ng terror at judgment. Hindi po ito blessing. Mapapansin niyo po, ito po ay simbolo po ng terror ng Diyos laban sa bansang Israel. At dun po sa praise na iyon, meron tayong location na in-identify si Amos. The Lord will roar from Zion. Ano yung Zion na ito? Ito po yung Jerusalem, ito po yung Mount Zion or Jerusalem, Mount Jerusalem, kung saan nakatayo po ang presensya po ng Diyos, kung saan, nasaan ang presensya ng Diyos nung time po na ito. Dahil ang presensya po ng Diyos ay nasa templo, at ang templo po ay nasa Jerusalem. So, pinapakita lamang dito ni Amos, ang Panginoon ay magbibigay ng hustisya mula sa kanyang lugar kung saan siya sinasamba. From Zion. Pangalawang action na makikita niyo po sa verse number 2,
the Lord not only will roar, but He will also utter His voice from Jerusalem. Hindi lamang siya magbibigay ng judgment and terror concerning Israel, siya din po ay magsasalita ng merong otoridad at kapangyarihan laban sa Jerusalem. Isang bagay na paparusahan sila ng Diyos at isang bagay na pagsasalitaan sila ng Diyos with authority. So yun po yung ibig sabihin nun, the Lord will utter or speak His voice from Jerusalem. So the same place kung nasaan po yung Lord's place of worship. Kung nasaan po yung seat of divine authority. So, then po yung dalawang action na makikita nyo sa verse number 2. At dahil po sa dalawang actions po na ito, meron pong magiging resulta. Meron pong magiging resulta. Una, and the habitations of the shepherd shall mourn. Pag ang Diyos ay umatungal, pag ang Diyos ay nagsalita ng kanyang salita mula sa Jerusalem, ang unang mangyayari ay ang mga habitation o yung mga lupaing pang-pasture, yung mga lupaing kung saan ang shepherd nagpapalaki ng kanilang mga pastol, yun po yung habitation of the shepherd, yung pong pastulan, yung pong pastures or land kung saan inaalagaan po yung mga flock. Anong mangyayari sa kanila? Matutuyo. Ibig sabihin, walang makakain yung kanilang mga pastol. Bakit dinadala ng mga pastol sa pasture ang mga tupa, ang mga baka upang makakain? At dahil po sa judgment ng Panginoon, matutuyo ang mga pasture to the point na magsasuffer economically ang mga habitation, ang mga pasture. Hindi lamang doon, pangalawa, and the top of Carmel shall wither. Yung pong Mount Carmel, a little bit of background patungkol sa Mount Carmel. Ang Mount Carmel po, ito po ay kilala sa fertility and rich vegetation. Kumbaga parang ganito, pag binanggit natin na Benguet, anong nasa isip ninyo? Ay, dyan ang gulay. Dyan yung matamano, dyan yung mga repolyo, dyan yung masasarap yung gulay. Pag nagtanim ka sa Benguet, talagang aani ka ng marami. So parang ganun po, when the Lord said Mount Carmel, nasa isip po ni Amos po dito, a place of vegetation, napakayaman ito. Kahit anong gawin mo sa Mount Carmel, talagang tutubo ang itatanim mo sa Mount Carmel. Pero, and the top of Carmel shall wither. Dito po na kahit yung most productive part ng lupain ng Northern Kingdom ay matutuyo. Dahil po sa terror at judgment ng Panginoon laban sa kanila. At kung ang Mount Carmel ay matutuyo, ibig sabihin lang ito na talagang magkakaroon ng widespread and severe devastation sa lupain po ng Israel. So mapapansin niyo po doon. So, ito pong verse number 2, ito po yung nagpapakita ng judgment laban sa economic and environmental situation ng Northern Kingdom. So yung pasture at yung Mount Carmel ay matutuyo dahil sa judgment ng Panginoon. Yung pong verse 2, ito po ay introduction. Kumbaga parang pwede natin itong sabihin na naalala ninyo yung nagbabasa kayo ng dyaryo? Pag may news article, yung unang unang paragraph or unang mga sentences ng news article, nandoon na po lahat ng detalye. Halimbawa, subtitle. Pagkatapos nun, yung journalist, babanggitin sa isang sentence, ano yung mga nangyari. Yung lugar, ano nangyari, sinong gumawa, and so on and so forth. Parang ganito po yung verse number 2. Ito po yung pinakalaman. Ito yung content ng Book of Amos. Ang Diyos ay magja-judge at ito ay magre-resulta ng pagkabagsak ng Northern Kingdom. So, yan po yung verse 1 and 2. Now, dako po tayo dun po sa mga Gentile nation. So, tulad ng nabanggit ko po sa inyo, yung chapter 1 and 2 po, ito po ay judgment ng Panginoon laban po sa mga bansa. Meron pong 6 na Gentile nation, ibig sabihin, hentil na bansa, hindi sila mga Hudyo na ginudge ng Panginoon, i-judge ng Panginoon, at meron pong judgment din ng Panginoon sa Judah at sa Israel. So makikita niyo po sa verse number 1 and 3, chapter 1 verse 3, Thus saith the Lord, for 3 transgression of Damascus and for 4. Napansin niyo po, anong bansa ang binanggit ni Amos
Sa verse number 3, Damascus. So doon sa inyong map, tingnan niyo po yung inyong map. Can you locate kung saan po yung Damascus? Nasa northern part, nasa taas po. That's Damascus. Go over in chapter 1, verse number 6. Thus saith the Lord, for 3 transgression of Gaza, and for 4, I will not turn away the punishment thereof. So, pangalawang bansa is Gaza. Saan yung Gaza? Tingnan niyo po dun sa inyong map, saan yung Gaza, di ba? Kung kayo ay alam ang war ngayon sa Middle East, ito din po yung same Gaza, or Gaza. So, pangalawang bansa po, sa verse 3, ang Gaza. Pangatlo, chapter 1, verse 9, Thus saith the Lord, for 3 transgression of Tyrus, and for 4, I will not turn away the punishment thereof. So dun po sa inyong map, nasa inyong Tyrus, nasa northern part, dun sa left part ng Dan. So yan po yung Tyrus. Verse number 11, Thus saith the Lord, for 3 transgression of Edom, and for 4, I will not turn away the punishment thereof. So saan naman yung Edom? Yung Edom po, wala lang dito sa map ninyo, pero nasa baba po ng Arabia. Dito po sa babang part. Siguro kung may pencil kayo or ballpen, dito po sa ilalim na part, dun po yung Edom. Dun po yung Edom. Verse number 13. Verse number 13. So we see Damascus, Gaza, Tyrus, Edom. Verse number 13. Thus saith the Lord, for 3 transgression of the children of Ammon, and for 4, I will not turn away the punishment thereof. So saan naman yung Ammon? So dun po sa right side, sa east part ng mapa ninyo, na dun po yung Ammon. And so pagkatapos po ng Ammon, yung ikalimang bansa, yung ika-anim na Gentile nation, sa chapter 2, verse 1, Thus saith the Lord, for 3 transgression of Moab, and for 4, I will not turn away the punishment thereof. So, saan yung Moab? So, napansin niyo yung Moab? Doon sa kanang bahagi ng Dead Sea or Salt Sea. Yun po yung Moab. So, yun yung 6 na bansa na i-judge ng Panginoon. Pagkatapos pong banggitin yung 6 Gentile nation, go over in chapter 2, verse 4, sino naman yung i-judge ng Panginoon? Chapter 2, verse 4. Thus saith the Lord, for 3 transgression of Judah, and for 4, I will not turn away the punishment thereof. So ano yung Judah? Yun po yung southern kingdom of Israel. At panghuli po sa chapter 2 verse 6. Chapter 2 verse 6. Thus saith the Lord, for 3 transgression of Israel, and for 4, I will not turn away the punishment thereof. I will not turn away. So sino naman yung bansa na binanggit sa chapter 2 verse 6? Yun po ang Israel. So anong ma-observe ninyo sa chronology ng mga bansang i-judge ng Panginoon? Na meron ba kayong napansing pattern? Meron kayong napansing pattern? Let's see here. So, mapapansin niyo po na parang in terms ng chronology, ang Panginoon nag-judge ng paganto. Pinofocus ng Panginoon, yes, i-judge ko yung bansa dito, 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 but ultimately, sino yung target ng Panginoon? Yung Israel. Napansin niyo po yung pattern na ito, na dito mapapansin niyo na para kayong sniper na zinuzoom in ninyo sino yung talagang target ninyo. I-judge ng Panginoon ang Damascus, ang Gaza, ang Edom, ang Ammon, ang Moab. I-judge niya yung Judah, but ultimately Israel ang kanyang target. Pero diyan po ang makikita niyo yung pattern dito sa chapter 1 and 2. Talagang zinuzoom in ng Panginoon ang kanyang judgment ay para sa Northern Kingdom ng Israel. Ano po yung dun po sa mga verses na binasa natin, ano yung paulit-ulit na kataga na makikita po ninyo? Yung katagang transgression, yes. Pero ano yung praise? For 3 transgression and for 4, ano ibig sabihin nito?
Ibig sabihin ba tatlo lang ang kasalanan ng Israelites, ng Damascus? Hindi po. Yung pong kataga ng for 3 transgression and for 3 and for 4, yun po ay isang Hebrew numerical idiom na nagpapakita po dito ng multiplication or fullness of sin. Pag sinabi ko sa 3 at 4 mong ginawa, ibig sabihin ko noon, napakadami mo nang ginawang kasalanan. Pag sinabi ng Panginoon, sa 3 at sa 4 mong ginawa, ang ibig sabihin lang ng isa tong idiom, isa tong kataga sa Hebreo na nagpapakita na marami. So ang tinutukoy dito ng Panginoon sa paggamit ng for 3 and 4, sa multitude and fullness ng kasalanan ng Damascus, ng Gaza, ng Moab, ng Ammon, Edom, Judah, and Israel, ano ang gagawin ng Panginoon dahil sa kanilang dami at multiplication ng kasalanan? So tandaan niyo po, yung 3 and 4, hindi ito 3 lang ang ginawa nilang kasalanan, hindi 4 lang ang ginawa nilang kasalanan, kundi marami or full or multiplied ang kanilang kasalanan. Dahil sa kanilang multiplied or full sin, mapapansin yung kataga na lahat ay na binanggit ng Panginoon na common sa kanila, I will not turn away the punishment thereof. Dahil sa tindi ng kasalanan ng Damascus, ng Gaza, ng Ammon, ng Moab, ng Judah, and Israel, and Edom, hindi tatanggalin ng Panginoon ang kanyang kaparusahan sa kanila. So, napaka-negative ng preaching ni Amos po dito. Kung paano pinakita ng Diyos, kung paano niyo husgahan ang bawat Gentile nation, but ultimately, mag-zoom in ng Panginoon ang kanyang judgment laban sa Northern Kingdom, sa Israelites, sa Northerners. So, dito, makikita natin, ano ang makikita nating katangian ng Diyos sa mga verses na ating binasa. Dito po makikita ninyo na ang Diyos po natin, siya po ay makatarungang Diyos. Na kahit sa tingin natin ay mga Muslim country naman to, mga pagan countries naman to, wala silang accountability naman sa Panginoon. Oh, lahat po ng bayan ay meron pong accountability sa Panginoon. At dito makikita po ninyo kung paano ginudge ng Panginoon ang mga Gentile nation and even ang bansang Israel. So, dito makikita natin, ang Diyos po natin ay isang makatarungang Diyos. Hindi ibig sabihin, yes, Brother RJ, amen. Dapat lang talaga silang parusahan. Tandaan po natin, tumingin tayo sa ating sarili. Kung tayo ay meron gagawing kasalanan, yes, papatawarin tayo ng Panginoon. Yes, ang Panginoon ay pag-ibig. Yes, ang Panginoon ay mahabagin. Pero huwag po nating tatandaan na ang Diyos ay isang makatarungang Diyos. Kung paano sabi ng Panginoon, dahil sa tindi at multitude ng kanilang kasalanan, hindi ko tatanggalin, I will not turn away the punishment thereof. So pwedeng mangyayari po ito sa atin bilang Kristiyano. Kung tayo ay magpapatuloy sa kasalanan, alam na nating mali ang isang bagay, pero tayo magpapatuloy sa kasalanan, i-expect natin ang ating pong Diyos ay nagpaparusang Diyos. Pwede kang mag-suffer sa consequence ng kasalanan ginagawa mo bilang isang Kristiyano. At dito, para po sa preparation po for next week's study, so next week po, pag-aaralan natin, dun sa page 4 ng inyong study notes, pag-aaralan po natin yung 6 na Gentile nation. So, dun po sa study notes ninyo, kung meron kayong ballpen, pwede nyong i-encircle or bilugan alin doon yung mga kasalanan ng mga bansa. At pwede nyo namang i-underline yung mga punishment ng Panginoon sa bansang yon. So, very easy. So, para next week, pagdating natin sa Wednesday na pag-aaral natin, alam na natin yung structure. So, merong kasalanan, bilugan ninyo, ano yung mga kasalanan, ano yung mga transgression ng Gaza, ng Edom, ng Moab, and so on and so forth. Bilugan ninyo, anong kasalanan ginagawa nila. Pagkatapos po noon, i-underline ninyo anong judgment ang ipapataw ng Panginoon sa kanila. So you can do that sa Damascus, sa Gaza, sa Tyrus, sa Edom, sa Ammon, and Moab, and you see that. So next week, pag-aaralan po natin ito. Any question po? Any question?
So kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat Ama sa Book of Amos na ipinakita po ninyo kung gaano kayo makatarungan, banal at maustisyang Diyos. Salamat Ama sa pagpapakita po ng Book of Amos kung paano namin mas makita namin kung sino po kayo at pinupuri namin po kayo sa inyo pong katuwiran. Salamat Ama sa inyo pong salita, pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We are dismissed.